Mainit na balita, cited in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya. Dahil yan sa pagsisinungaling umano kung bakit hindi dumalo sa pagdinig ngayong umaga ang asawang si Sara. Kwestiyon Senate President Tito Soto kung bakit wala sa pagdinig si Sara Discaya. Sagot ni Pacifico Discaya, may karamdaman ang kanyang asawa. Nang basahin ni Committee Chairman Senator Ping Lacson ang ipinadalang excuse letter ni Sara Discaya, idinahilan niya na pupulungin niya ang kanyang mga empleyado kaugnay sa epekto ng investigasyon sa kanilang kumpanya dahil sa flood control projects. Mag-i-issue naman daw ng show cause order ang komite para kay Sara Discaya at iba pang hindi dumalo sa pagdinig. Wala rin doon sa dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ayon kay Secretary Vince Dizon ay nagpasa ng kanyang courtesy resignation noong isang araw. Napagkasunduan ng komite na ipasubpina si Cabral. Ang iba pang detalye ihahatid namin maya-maya lang. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol. Matinding baha ang naranasan sa Kasiguran Aurora nang dumaan ang bagyo roon. Sa Barangay Kalantas at Esperanza, abot bewang ang namirwisyong baha dahil sa malakas na ulan. Ayon sa MDRRMC, hindi bababa sa 100 bahay ang binaha mula sa 6 na barangay sa bayan. Nagmistulang lawa rin ang ilang kalsada dahil sa baha. Nagdulot yan ng pagbagal ng trapiko. Sa Lapu-Lapu City sa Cebu naman, nabagsakan ng puno ang 3 bahay sa Barangay Pusok. Ayon sa kapitan ng barangay, dahil sa walang tigil na pag-ulan, pati ang wastewater mula sa mga bahay ay nagpalambot ng lupa kaya nabuwal ang puno. Walang napaulat na nasaktan. Sinusuri na ito ng mga otoridad. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan ay dulot ng umiiral na hanging habagat. Sa Riguasa sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nalubog sa baha ang ilang kalsada. Binahari ng ilang paaralan at mga panim na mais at gulay. Nalubog din sa baha ang palayan sa barangay Saniag sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Apektado rin ang biyahe ng maraming motorista. Matinding ulan at baha rin ang naranasan sa Malaybalay, Bukidnon. Ang mga residente isinalbang kanilang mga gamit para hindi malubog sa baha ayon kay Youth Cooper Jansky Ermina Avenido. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Mindanao ay dulot ng localized thunderstorms. Mga kapuso, patuloy na magpapaulan sa Northern at Central Luzon ang Tropical Depression Mirasol kahit nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Namataan na Pag-asa ang nasabing bagyo 355 kilometers kanlura ng Calayan, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Bago maghating gabi na makapasok sa PAR ang bagyong Nando. Namataan yan 1,350 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang bagyong Nando. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at Western Visayas ay uulanin dahil sa hanging habagat. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa Rizal, Bulacan, Laguna, Batangas, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Pampanga at ilang panig ng Metro Manila, Cavite, Quezon Province. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang alas 12 ngayong pong tanghali. Tumutok lamang po kayo dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, kaugnay pa rin sa bagyong Mirasol at Nando. Dahil sa masamang panahon, suspendido ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong Huwebes. Walang pasok all levels sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa Apari, Cagayan at Umingan, Pangasinan. Suspendido rin ang klase sa lahat ng public school sa Mapandan, Pangasinan. Desisyon na raw ng pamunuan ng mga private school doon kung anong class setup ang gagawin. No face-to-face classes naman sa San Jacinto, Pangasinan, Cabiao, Nueva Ecija at Malinaw, Albay. Shift to online o modular learning muna sa mga nasabing lugar. Sa pag-upo bilang House Speaker ni Isabela Representative Faustino Boji D, nakiusap po siya sa publiko na bigyan ng pagkakataon ng Kamara na linisin ang kanilang hanay sa gitna ng issue ng flood control projects.
Pinalitan ni D ang nag-resign na si Congressman Martin Romualdez. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. I, Faustino Boji D. III Of the of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Speaker. Sa botong 253 na pabor, 28 abstentions at 4 na hindi bumoto, inihalal na bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Uupo siya bilang speaker sa gitna ng kontrobersya sa mga maanumalyang flood control project kung saan ilang kongresista ang napangalanan sa mga investigasyon. Pag-amin ni D, may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Iniluklok sa pang-apat na pinakamataas na posisyon sa bansa si D matapos magbitiw ni late 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Kusang loob daw ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa panawagan ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. Ang palitan ng liderato sa Kamara, tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na cover-up o takipan. Sabi niya, ang anak ng Pangulo at House Majority Leader na si Sandro Marcos ang pumili kay D, na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos, kung seryoso itong labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ang mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan din daw si Navotas Representative Toby Chanco na nagsabing ayaw niya maging speaker. Pati na si Bacolod Representative Albi Benitez na nagparaya raw para kay Representative D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Boji D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Boji D.
Ating mahal na Pangulo. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos, ang bagong House Speaker. Sa mga Deputy Speaker, siya lang ang galing sa Partido Federal ng Pilipinas na partido rin ng Pangulo. Sinuportahan niya noong 2022 elections ang unity team ni Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Galing sa political clan ng mga D sa Isabela ang bagong speaker. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika, ang alkalde ng Etxague na si Ino at ang Vice Governor ng Isabela na si Kiko. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawa ng ibang distrito sa Isabela. Ang pagkakahalal kay D, suportado raw ni Romualdez. Ayon kay Representative Marcos, si Romualdez mismo ang nagsabi sa Pangulo na magre-resign siya. Nirespeto naman daw ng Pangulo ang desisyon ni Romualdez. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Kinumpirma ng palasyo na nagkausap ng Pangulo at pinsang si Romualdez pero hindi na sila nagbigay ng detalye. Ang malinaw raw, bumaba man sa pagka-speaker ay hindi pa rin lusot sa pananagutan si Romualdez kung totoong sangkot siya sa anomalya. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Sabi ng Presidential Communications Office, ipagpapatuloy ng administrasyon ang maayos na pakikipagtulungan sa lahat ng mambabatas para mapanatili ang pagtutok sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino at isulong ang kaunlaran ng bansa. Iginagalang daw ng Malacanang ang kasarinlan ng Kamara at kinikilala ang mga naging ambag ng nagbitiw na House Speaker na si Representative Martin Romualdez. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na walang ghost project sa kanyang distrito. Kasunod yan ang pasaring sa kanya ni House Majority Leader Sandro Marcos na abala siya sa paghahanap sa 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito. Ayon kay Congressman Duterte, properly accounted for na ng DPWH Region 11 ang halos 50 billion pesos na projects sa Davao City. Umaasa raw siya ng kaparehas na transparency sa distritong hawak ni Marcos. Sa sinabi ni Congressman Marcos na hindi pagdalo ni Congressman Duterte sa mga sesyon, ayon kay Congressman Pulong, hindi siya dumadalo dahil hindi niya kinakayang anyay baho ng graft and corruption sa Kamara. Ang panawagan ni Duterte, magpa-hair follicle test si Congressman Marcos at kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang pahayag si Congressman Marcos at ang Malacanang sa mga sinabi ni Congressman Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po sa pamamaril ang isang abogado dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Chris, ano ang detalye? Connie, binaril ang biktima sa compound ng kanyang bahay sa Barangay San Jose. Ayon sa mga otoridad, kauwi lang ng abogado ng barilin. Naglatag na ng mga checkpoint sa paligid ng Puerto Princesa para makatulong sa paghuli ng nakatakas na sospek. Kinondena naman ng Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter ang krimen. Panawagan nila, mabilis na investigasyon at mapanagot ang nasa likod nito. Isang pickup naman ang nahulog sa creek at isang negosyante ang nasawi matapos itong malaglag. Nangyari yan dito sa Mangaldan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, kita ang pag-overtake ng pickup ng negosyante sa isang pedicab sa Barangay Salaan. Paglampas ito sa pagpasok sa makipot na tulay, kitang tila tinumbok ng pickup ang gilid hanggang sa sumampa sa harang, bumaligtad at magdire-diretso sa sapa. Agad namang rumesponde ang mga otoridad, maging ang ilang residente pero wala ng buhay nang mailabas sa sasakyan ng driver. Nakaburol na ang biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak.